Isang magandang araw sa inyong lahat, isang panibagong reaction video ang gagawin natin ngayong araw na to. Ang video pong ito ay mula po kay Melvs Castle. Ang title po nito, Iyak China, pinaka nakakatakot na pagbabanta. Lubayan nyo ang allied ng US or I'll destroy you. Yan po ang sabi ni Donald Trump. Grabe. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Siyempre malaking shoutout sa mga hindi bumibitaw sa ating channel, sa mga tumatapos ng ating video at sa mga always nagla-like at nagko-comment sa ating mga video. Simulan na po natin to. Let's do this. Huwag niyong subukang kalabanin ang Amerika dahil pagsisisihan niyo yan. Tama. Direktang pinagbantaan nga ni President Donald Trump ang buong BRICS, lalong-lalo na ang China. China kasi ang banta sa militar ng US at nagbabalak pabagsakin ang economic root ng Amerika. Huwag nyo na daw subukan. Papatawan kayo ng Amerika ng 150% tariff sanction. Yan ang matagal ko nang sinasabi sa inyo, di ba, sa mga nakarang reaction video natin, lalong-lalo ng 2024. Na kapag naupo ulit itong si Donald Trump, ganyan po ang gagawin niya. Ang sabi nga po natin, di ba, noon 80% lang, no, ang pagtaas ng taripa ng China, pero ngayon po 150%, no, ang sinasabi dito na itataas si Trump ang taripa ng China. Yung po kasing taripa, yung parang import-export tax po yun, no. Kapag tinaasan ka ng ganun pong katindi, 150, ay mahihirapan na pong magbayad itong China kapag mag-export po sila ng kanilang mga produkto sa nasabing bansa o sa US, no? At marami pa pong bansang susunod dyan sa gagawin na po yan ni Donald Trump. Sinabi na po natin yan noon. At iiyak po talaga ang China dahil alam naman po natin na doon po sila kumukuha ng kanilang pangsuporta sa kanilang sandatahang lakas, doon po sa kanilang export, no, ng kanilang mga produkto. So pag napilayan po ang export ng ng produkto ng China, ay mahihirapan na po silang mag-fund o magpondo sa mga pagpapalakas nila sa kanilang sandatahang lakas at mauunsyame ang kanilang pagsakop sa mga bansa tulad po natin, no, na Pilipinas, na eager silang sakupin para yun nga, para makuha po nila ang ating mga teritoryo. Kaya sana po matupad po yan, sana gawin talaga yan ni Donald Trump. Pag natuloy yan, katapusan na to ng China. Tama. At Russia. Katapusan na to lalo ni Xi Jinping dahil umaasa to sa export. Babagsak ang ekonomiya ng Chinese government at mawawalan to ng kakayahang pondohan ang kanilang mga gera. Tama. Wala ng perang panggawa ng mga missile. Dito mas madaling mapapabagsak ng US ang China pag nangyari yan. Yes. About BRICS, you know, the BRIC states, there are like 6 of them, and they were trying to destroy our dollar. They were going to say, you know, they wanted to create a new currency. They probably wanted to use the yuan. China, they wanted to use the yuan. And Biden said, well, this is a tough situation. There's not much we can do about that. We can't help that. I said, oh, we can help it. So when I came in, the first thing I said is any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. Ooh. And we don't want your goods, we don't want to partake. And the BRIC states just broke up. I don't know what the hell happened to them. We haven't heard from the BRIC states lately. Grabe, no? Sabi daw ni Joe Biden na wala raw silang magagawa noon kapag daw gumawa daw ng ganung hakbang yung BRICS. Pero sabi ni Donald Trump, ang una kong gagawin kapag ako naupo agad, no, ito ang solusyon ko dyan, no, papatawan ko ng 150% na taripa yung BRICS at yung China, no. Isipin nyo yun, no, ganun ang gagawin niya para mahihirapan yung mga bansang yan na na yun nga, alam niyo naman, diba, doon kinukuha lahat ng maraming pondo, di ba, sa kanilang produkto, pero ganun ang balak gawin talaga ni Donald Trump. At itong maganda dito kay Donald Trump, kapag sinabi niya, ginagawa talaga niya. Kaya sobrang solid po nito. Sana po magawa po niya to at gawin talaga. Dahil sumusobra na po yung China. Real talk po yan. Ang US po ay sleeping giant yan, no? Si Xi Jinping talaga, kumbaga sabi nga nila, don't poke the bear, pero ganun po ang ginagawa kasi ni Xi Jinping. Gustong-gusto talaga niya na madaig ang Amerika, pero yun po ang hindi mangyayari. 'Di ba? Sobrang lakas po ng Amerika at hindi po kayang talunin niyang basta-basta ng China. Ito po, yung taripa talaga tataasan na ni Donald Trump. Yari sila. The BRIC states just broke up. I don't know what the hell happened to them. We haven't heard from the BRIC states lately. But he said that wasn't much we could do about it. There was a lot. It took literally
They said, sir, what about the BRIC states? They're going to take over the dollar, the sanctity of the dollar. They're going to create a new currency to rule the world. I Di said, ba? Yun yun eh. Kumbaga, dadaigin nila yung dollar. Di ba? Kasi number 1 po yung dollar, di ba? Although, sabihin na natin mas mataas pa rin yung UK pound saka yung euro, di ba? Sa palitan. Pero, malakas talaga yung palitan ng dolyar. At yun nga raw po, balak po daw ng yung yuan, no? Yung pera ng, ng China, no? Na gusto daw gumawa ng panibagong pera ng currency para talunin ng dollar. Pero ito po yung strategy talaga ni Donald Trump na gagawin niya para hindi basta madaig ang dolyar. Tataasan niya ang taripa ng China para mabigo sila na gawin yung kanilang maitim na balak. Grabe, nung galing ng utak nito. no, they're not. They said, yes, they are, sir. They said it. I said, no, they're not. Tell them 150% tariff, plus we're not going to do business with them. And that includes China. We're not gonna do business with them, and that's include China. Grabe, yari yung BRICS sa katong tong China talaga. Grabe to si Donald Trump. Sana gawin niya yan. Gawin niya talaga yan. Para madala itong mga bansang yan, lalo po yung tong China. Kasi sumusobra na talaga tong China. Kailangan to kalusin na talaga. Tariff, plus we're not going to do business with them. And that includes China. Tingin nyo anong sagot ng Chinese Foreign Ministry dito? Hindi nga sila nagyabang, tumahimik lang. Parang pusa ang China na tila ang amo-amo. Hindi kasi nila basta pwedeng blankahin itong si Donald Trump. Kasi pag ginawa ni Donald Trump yan, mapipilayan talaga sila. Sobrang bagsak ng ekonomiya ng China. Alam nyo yan, sobrang bagsak ng ekonomiya ng China. Mulat sa pool. Diba? Tapos wala silang kasundong bansa. Halos lahat ng bansa, majority ay hindi nila kasundo dahil sa ginagawa nilang pagsakop sa mga teritoryo dyan sa Indo-Pacific, di ba? Na walang patumanggalang at talagang hindi makatao dahil nilalabag nga nila yung UNCLOS. Tapos ito pa syempre yung Amerika. Yung number 1 kasi yan. Kapag talaga napilayan sila at ginawa ng Amerika yan, wala na silang ipopondo sa kanilang lahat. Hindi lang sa kanilang sandatahang lakas. Lahat po. Yung ekonomiya nila sobrang babagsak. Actually, madadamay din syempre yung mga inosenteng mga mamamayan ng China. No, pero ganoon po talaga mangyayari kasi nga itong leader ng China ay ito talaga yung may kasalanan ng lahat. Dahil sa ginagawa niyang yan ay wala na siyang kakampi sa buong mundo halos, di ba? Onti na lang kakampi niya, Russia na lang nga yata kakampi na itong China di ba? Kaya pag ginawa nitong US tong ganitong sanction na to, talagang matapatupad nila yung pagbigay ng 150% tax. Wala na talaga tong pupulutin sa kangkungan tong China. Hindi daw gagawin ng China kalabanin ng US at handa raw ang China makipag-usap para sa win-win cooperation. Ayan lang. Tila nagmamakaawa ang China ngayon na wag sanksyonan ang China ng 150%. Dito mahahalata mo na takot pa rin ang China mapaggera sa US dahil kulang pa ang pera nilang pampondo pag nagkaroon ng digmaan. Well, actually, hindi talaga basta gagawa ng ganyang hakbang ang China kasi kung gagawa sila ng ganyan dapat noon pa. Alam din kasi ng China o nung liderato ni Xi Jinping ang kapupulutan nila kung magsisimula sila ng gulo. Madudumog talaga sila. Kaya nag-iisip din siguro yung si Xi Jinping, no? Kaya noon pa man ay hindi niya magawang manggulo sa mundo. Puro banta lang, puro ganyan, puro sindak, puro pero wala. Hindi, sa tingin ko hindi siya yung unang-unang gagawa ng move. Siguro pag ginawa niya siya yung nag-first move ay talagang kurung-kurung na siya at hindi niya na iniisip yung bansa niya, lalo na yung kanyang mga mamamayan. Alam niya na kasi ang mangyayari niyan, hindi na kailangan pang i-memorize yan. Alam natin na hindi maganda ang gera at walang totoong panalo diyan. Pero yung kasasapitin ng China ay dumog talaga. 'Di ba? Hindi na patalinuhan 'to common sense, 'di ba? Isipin niyo kung ikaw ay maraming kalaban at wala kang halos kakampi, sabihin mo ng isang kakampi lang ng bansa, yung Russia lang o yung North Korea, dalawa lang 'yon. 'Di ba? Wala halos lahat kalaban ng China. Lahat ay ginagawa ng hindi maganda ng China, lalo na sa Indo-Pacific. Kaya wala talagang kapupulutan yung kung sila ang magsisimula ng gulo. Talagang madudumog sila at talagang babagsak talaga ang China. 为新兴市场和发展中国家合作的重要平台，倡导开放包容、合作共赢，不搞阵营对抗，不针对第三方，为的是实现共同发展和普遍繁荣。中方愿继续同金砖伙伴一道，深化各领域务实合作，为世界经济持续稳定增长
做出更多贡献。 Continuous steady growth of the world economy. Pero isipin niyo yung ginagawa talaga nila, no? Talagang hindi makapag-grow ng economy. Yung ginagawa kasi ng China, ano sila, makasarili. 'Di ba yung nananakop sila ng teritoryo diyan sa West Philippine Sea, sa buong Indo-Pacific. Sarili lang nila iniisip nila yun eh. Pero hindi nila iniisip yung pangkalahatan. Wala silang pakialam sa ibang lahi. Real talk yan, no? Self-centered sila, selfish. Ganun ang ginagawa ng China. Kaya yung mga pinagsasabi ng mga spokesperson ng China, yung mga world stability para mag-grow ng world economy. Pag sabi mo kasi world economy, buong ekonomiya ng buong mundo eh. Hindi eh. Ang gusto lang nilang tumaas yung ekonomiya nila. So, paano tataas yung ekonomiya nila kung kinakalaban nila yung mga malalakas sa bansa? Kahit hindi nga malalakas sa bansa eh. Yung mga neighboring countries sila. Paano lalakas ang ekonomiya nila kung marami silang kaaway? Real talk, di ba? Common sense. Ganun po yun eh. Kaya kabaliktaran talaga mulat sa po ng sinasabi ng China. Nung liderato ni Xi Jinping. Na kami ay for world peace kami sa prosperity, ayaw namin ng gulo. Di ba? Gusto namin yung palaguin ng ekonomiya ng buong mundo. Di ba? World economy, sabi niya eh. Pero kabaliktaran kasi lahat na lang ay kinakalaban ng China. Real talk yan. 关于美国加征关税的问题，中方已多次阐明立场。贸易战、关税战没有赢家，损害的是 Trade and tariffs wars has no winners and undermine the interests of people from all countries. Kayo yung talo dyan. Wag nyo na kayo mandamay ng ibang bansa. Yung ibang bansa naman hindi naman kinabasa kinakalaban ng US eh. Kayo lang talaga ang nanggugulo. Diba? Nandadamay pa undermine the interests of people from all countries. Lahat doon ng bansa. Yung bansa lang nila o sila lang talaga yun ang gugulo. Sila lang yung mapupuruhan dyan sa gagawin na yan ni Donald Trump ng 150 tariff. Diba? Hindi buong mundo. Dahil sabi nga ni Donald Trump, wala kaming pakialam sa produkto nyo. Ibaban kaming kayo. Diba? Kung ayaw nyong umayos, ganyan ang gagawin ko. Diba? Dapat sila ang makisama, sila ang kumbaga, maging mabait sa Amerika. Dahil sila kasi nung mulat sa pulpa na gustong-gusto nila na madaig nila yung Amerika, ganun yung gusto nilang gawin. Na which is hindi naman mangyayari talaga yon. Real talk yan. Sila yung nangangailangan. Isipin nyo, di ba? Sila yung nag-export ng produkto nila sa buong mundo. Real talk. Kahit tayo, di ba? Halos puro Chinese yung natin, yung mga damit natin lahat. Di ba? Yung China yung nagpo-produce. Sila yung Paano kung ibaban nga siya ang laking bansa ng Amerika? Yun po yung isipin nyo, no? Hindi na kailangan ng Amerika o hindi kailangan ng Amerika ang produkto ng China. Kayang-kaya nilang iban o taasan ng taripa ng China para may hirapang kumita ang China. Sa tax pa lang 150% isipin nyo yun. Diba? Wala na silang kikitain dun. Sa export tax pa lang, yung pagdala pa lang ng produkto nila sa bansang gusto nilang bentahan ng produkto nila. Diba? Naunawaan nyo naman siguro yun. No? Kaya eto nga, nandadamay pa to, sinasabi niya lahat daw. Diba? Undermine the interest of people from all countries. Sila lang talaga may problema eh, di ba? Kaya yun nga, ang kulit nila. Ayan na, sinasabi ko na noon pa, kapag nanalo yun si Donald Trump, kapag sinabi yan, ginagawa niyan. Yari talaga sila rito. 各国人民的共同利益。 Matalino talaga tong si Trump. Once kasi na magkagera, sisiguraduhin ng US na mawawalan ng sapat na pera ang China para matalo to ng Amerika. Pag wala na kasing pera ang isang bansa, saan sila bibili ng armas pang digma? Tama. Saka ito yan eh. Sinong bansang tutulong sa China? Isipin nyo yun. Sabihin natin Russia, tulungan sa Russia. Pero meron pang sariling laban ng inaatupag ng Russia, di ba, yung Ukraine. Yung North Korea naman meron ding iniintinding hidwaan yan doon sa South Korea. Di ba, yung North Korea at South Korea magkalaban yan. Siyempre hindi basta-basta magbibigay rin ng pondo yung mga bansang yan dahil may sarili nga silang mga problema din at sariling yung conflict sa mga kalaban nilang bansa. Kaya kapag ginawa ni Donald Trump yan, mapipilayan ng maigi itong China at hindi talaga sila lalo na makakapaggawa ng maitim na hakbang, no, sa buong mundong mga kalaban nila. Dahil halos lahat 80% to sabihin natin 90% kalaban nila eh. 'Di ba? Sobrang saking kasi itong leader na to na si Xi Jinping ng China. Dapat to talaga magtino para walang mangyari ring kaguluhan dahil iba talagang takbo ng utak ng mga CCP. Diba? Kayo, anong masasabi niyo sa pagbabanta ng US? Komento sa baba ang yung side. Ayun lang po, no, sobrang ganda at sobrang gandang balita to para sa akin, no, kung isipin nyo,
Actually, tayo rin talaga, hindi rin naman natin kailangan din naman produkto ng China eh. Diba? Sa tingin ko, kaya nating mabuhay ng walang produkto ng China. Kaya lang naman tayo nagkakaroon ng produktong China kasi tinatangkilik nga. Diba? At mura. Real talk yan, mura. Unang-una kahit sa mga appliances, diba? Mura kasi. Pero nga lang nga, hindi quality, madaling masira. Diba? Kaya sana, yung ginagawa kung sa mga hindi pa po nakarating ng Japan, no? Ako po, pabalik-balik po ako ng Japan. Yung produkto po ng Japan, sample ko lang po sa inyo. Sa Japan, ay mas unang nilang tinatangkilik ang kanilang produkto bago ang produkto ng ibang bansa. Ganun po yun. Correct me if I'm wrong kung ganun din po sa South Korea o sa ibang bansa, no? Kumbaga, tinatangkilik muna nila yung kanilang sariling produkto nila. Kumbaga sa atin, kumbaga sa Pilipinas, sana gawin din yun eh. Yung sariling atin, sana yun ang tangkilikin natin, sariling produkto ng Pilipinas. Kasi actually, kaya naman siguro nating mabuhay na walang made in China tayong damit or whatever. Diba? Isipin nyo, makikita natin yung resulta nito kapag ginawa po yan ni Donald Trump. Kasi po, mga ibang bansa susunod din yan eh. Kasi pag nakita rin talaga nila na walang magandang idinudulot itong leader ng China, baka sumunod na rin sila ng taasan ng taripa. Diba? Ng China. Madidiskaril talaga itong China. Sana gawin talaga yan ni Donald Trump. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay at nandito pa rin po sa ating mga video, lalo po sa mga tumatangkilik na hanggang dulo ay tinatapos po ang ating video. Maraming salamat at sa mga nagda-like, nagko-comment sa ating video. Road to 100k subscribers na po tayo, malapit na po yan, mamimigay po tayo ng cellphone. Till my next video, ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.